We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Deadline kan PUV consolidation piguhurot na ma-extend pa kan pirang jeepney operator. Asin, subuot paglason sa sarong atamang ido sa Santo Domingo, Albay, pigkukondenar kan animal welfare advocates. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Deadline na kan PUV consolidation sa April 30 na mismong si Presidente Bongbong Marcos na ang nagsabi. Alagad nagkapirang jeepney operator sa Camarines Sur, di pa nang God consolidated asin nagahagad na mai-extendir ang consolidation. Uyan report ni Chris Novello. Sa maabot na Martes na Abril 30 ang deadline kan PUV consolidation, alagad hasta sa ngunyan da pa nagpapakonsolidate ang jeepney driver as an operator na si Eduardo Armendi. Iniisipan na nga ni kainin ipabakal na sananyaan sa iyang unit sa iba in kasong abutan na ning deadline. Alagad nagdalaon pa man ining mapapalawig pa ang deadline kan consolidation para di man maapektaran ang sa indang kabuhayan. Kuta na, extend. Kung i-extend, magsabi na siya ng katotohanan kung i-extend. Saka na kung anong operator na nagugulan sa isip. Siyempre mahadit ka ta kung biglang na ikapabayayon. Rutang Nagakalabanga vice versa ang biyahe ni Eduardo asin saro siya sa maabot sa 20 pang jeepney driver sa nasabing ruta na dai pa consolidated. Dai pa sana nahahaloy kan mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang nagsabing mayo ng extension ang PUV consolidation. Buot sa bihon poon mayo o na mawawaran ng prangkisa ang mga unconsolidated PUV as in konsiderado ng kolorum. Enot nang sinabi kan LTFRB Bicol na dai maapektaran ang biyahe kan riding public sa pirang ruta sa rehiyon na may mga unconsolidated PUV. Sa ibong kaini, dahil man ginari mapugulang maghandal ka nagkapir ng pasahero siring ka na sa janting si Sandara Pornilosa. Especially po kasi wala kaming own vehicle. Pag kaunti po ang jeepney or mapasada, possible pong maapektuhan kami as a student. Kung sa mga pasahero digdi yung masasakyan ninda, kadakol, nasa ano yan, 100 unit yan, biyaheng Kalabanga. Si itong day pa mang so day karo makabiyahe, kasino pa sa naman to. Katakod kaini padagos man ang pangaponan kan LTFRB Bicol sa mga day pa nagpapakonsolidate na ikaw pasindang natatadang pirang aldaw nga ning magpakonsolidate asin dayan magkaigo pa ning problema. Kaibanan si Javel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, doble ingat man po giraray kita sa epekto kan mainit asin maarasas na panahon na namamatean sa dakulang parte kan nasyon. Sigun sa pag-asa, ang mainit na panahon posibleng makabilog ni localized thunderstorms urog na sa hapon o banggi. Siring kan pag-uran na namamatean sa pirang lugar kasuudma. Basado sa rainfall forecast kan Metro Weather, maluyang pag-uuran ang laoman sa pirang parte kan Bicol Region, siring kan Masbate, Albay, asin Camarines Sur, ngunya na hapon. Hababa man ang tsansa nin uran sa natatadang parte kan rehiyon, ngunya na aldaw. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon, kaya ipreparar po pirmi ang sa indong mga payo. Pagdakul kan mga naggagamit ngunyanin renewable energy siring kan solar panel como alternatibong mapagkukuanan nin kuryente, nanutaran sa Camarines Sur. Sarong residensya sa Camarines Sur na nasa 2 taon nang nagagamit kaini, may pagkakataon subuot na 20 pesos sana ang binayadang bill sa kuryente. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, medyo pricey alagad mas nagdadakol subuot ang mga nagagamit in renewable energy siring kan solar panel como alternatibo sa kuryente, lalo na ngunya na tag-init.
Taong 2022 kan magpakabit nin solar panel sa indang residensya sinda Engineer Chelsea Nolyase kan Bombon, Camarines Sur. Ang solar panels na ini kayang masuplayan nin kuryente ang sa indang bilog na harong. Inisubot ang alternatibo nindang pikukuan na ng supply ng kuryente urog na kung mga panahon na brownout asin halangkaw ang singil sa kuryente. Nakakabit pa man sinda sa kasureko alagad poon subuot kay ito nanuturan nindaan hababang electric bill. Ang ang kuryente nag-aabot na sa 1,000 plus, usually every month. Pero sa pagkatipid, masasabi kong mas okay ang magamit ng solar. After mi mag-install kang yung solar panels, nag-abot lang sa 20 pesos si pinakababa aming bill na binayaran ka to. Ngunya na tag-init mas marikas man subot ang charging kan sa indang solar panels kun kaya biyar na sindang magamit ng kuryente gikan sa kooperatiba. Sa ibong kaini iniing kaminarman kan kasureko dos ang mga consumer na mag-shift sa paggamit ng renewable energy siring kan solar panels. Practical subot ini urog ng ngunya na pirmi nagninipis ang supply ng kuryente ninhuli sa mainit na panahon. Naging kaminar po ang kasureko dos na mag-put up ng mga solar energy o kaya itong mga panel. Dakula po ang naitatabang. Gusto sabihon, lalong-lalo na ngunyan na araw po kayo ng sitwasyon. Medyo may kakapusan kita duman sa reserbang kuryente. Sa tindahan man na ini sa Naga City, nanotaran subot ang pagdakulkan mga nag-i-inquire sa nagbabakal ng solar panel. Meron din tayong mga small setups para sa mga maliliit na appliances, maliliit po na bahay. 8,000 to 15,000, sir. Kate, actually ining na po produce na kuryente kan mga solar panels hali sa mga naka-install sa harong. Kung may reserba, pwede subuot yan, bakalon kan kooperatiba sa paagining net metering program. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Kadiwa cook-off, pigsagibo kan mga empleyado kan Department of Agriculture Bicol, katakod kan Filipino Food Month celebration. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. Pinangat ang napiling ilaban kan Integrated Laboratory Division sa pig-organisar na cook-off kan Department of Agriculture Bicol. Alagad an sa indang dish, syempre with a twist, sinalakan ni nilantang pili. Yaon mangyari sila sa kang pagiging pinangat niya since nagamit kitang coconut milk, si taro leaves. Ang pagkakaiba lang, may kakaibang lasa si pili na itatao. Ang aktibidad, parte kan selebrasyon kan Filipino Food Month na obhetong mapreserbar asin urog na maapresyar ang Filipino culinary history and heritage. This year, natong ang napiling main ingredient, nakadakol sa Bicol. Na dapat mapansin kasi minor commodity kasi siya ngayon, pero yung laing is nagbibigay ng malaking income sa mga farmers, lalong-lalo na kapag nag-iiba-iba yung weather. Pero yung laing talaga adaptable siya. Ang mga ingredient na ginamit sa cook-off, binakal sa Kadiwa at Ani Store kan DA Bicol. Ang mga laing dishman na pigkrear kan mga partisipante, pwede subuot na irekomenda sa Kadiwa partners na maginindang value-adding products. Something, yung original, something different and something parang, Bicolano nga. Tatak Bicolano and something na that will promote Bicol. Mga personahe hali sa 7 division kan DA Bicol ang nagpartisipar sa aktibidad. Ang nangibabaw sa gabos, ang Colocasia Fresh Lumpia kan Research Division. Base sa criteria, 50% po si nutritional value niya. So instead using meat, so gumawa kami ng alternative po doon. So ginamit po namin is tokwa. Sa Ligao City, naaprovitsaran man kan mga residente ang baratong mga barakalon. Siring kan a 20 pesos na kilo nin bagas sa pigkondosir na Kadiwa sa Niya. Huwag mang marita na kaokong baratong bagas. Pagtaukan kagurang nan sa to, iras taman taning sa utro, igwa manggirare kitang mako ang maray na mga produkto. Sigun sa Niya Bicol, sarong indikasyon ng aktibidad na ini na kaya man palan magkasararo kan maniba-ibang grupo nganing makatabang sa kapwa ninda Bicolano. Maganda yung production naman natin, maganda yung ani. Even though, sabi nga natin, nagkaroon tayo ng problema because of El Nino. So, yun, part of pasasalamat ng mga farmers natin to. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ito'y ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Munya na nagtitindi an arasas kan panahon bako sanaan mga tao ang nakakamati kayni kundi magin an mga atama na hayop siring kan livestocks. Katakod kaiyan aramon ta kun paano matatabangan na mabawasan an init na namamatean kan sa tuyang mga atamang hayop. Sa pakikipag-ulay ta live ki Dr. Marily Lingua, an OIC City Veterinarian kan Siyudad ni Naga. Magandang hapon po, Dr. Marily. Yes po, magandang hapon po, ma'am. Doc, ngayon pong mainit ang panahon. Kung init na tayong mga tao sa mahigit 40 degrees Celsius na heat index, sa mga hayop gaya ng livestocks, mas mainit po ba o doble ba ang init na kanilang nararamdaman? Oo, mas init na init sila kasi mas less ang kakayahan po nila mag-thermoregulate. Hindi katulad sa atin na nagpapawis tayo. Opo, Doc, So, ano mas po ang mainit epekto? yung feelings ng ating mga... yes po, sa mga epekto sa hayop, mas ano po sila, mas less yung productivity nila, gawa nung mas less yung kanilang feed intake. And sa atin pong namang mga pets, prone sila dun sa heat stroke. So, nakakaramdam sila ng sobrang paghinga. Ang iba naman is nagkakaroon ng convulsions pag grabe na yung pakiramdam nila sa sobrang init. Opo, Doc, ano po ba ang dapat nating gawin para maibsan ang init na nararamdaman ng mga hayop? Marami tayong mga tips paano natin maiibsan yung sobrang init na pakiramdam ng ating mga hayop. Una doon, dapat hydrated palagi yung ating mga alagang hayop. Palaging available yung tubig. Sa atin namang mga pets and mga livestock, kailangan minimize yung exercise. Iwasan natin yung sobrang activities. And mag-isip tayo ng paraan para makapag-cool down sila, like pag-provide ng electric fan, mist, lalo sa mga baboy. Then, iwasan natin maging crowded sila sa mga kulungan. Then, sa mga livestock naman, katulad ng mga kalabaw at baka, kailangan nasa shaded area sila. And sa mga pets naman natin, yung mga hahaba ang mga balahibo, kailangan ang hairstyle mo nila, yung mga kalbo, para mas mapresko ang pakiramdam nila. And i-monitor natin yung mga signs ng stress, ng heat stress sa ating mga hayop. Opo, Doc, paalala na lang po sa mga livestock owner, lalo't sa projection po ng Pag-asa, titindi pa ang init na mararamdaman sa mga susunod na araw. Opo, sa mga livestock owners po natin, yung mga tips na sinabi natin kanina, kailangan i-apply natin yun. Ang tubig, kailangan available, minimize yung exercise or activities, mag-livestock man yan, magbaka, baboy, lahat. And mag-provide tayo kung paano sila mapipreskuhan. And tingnan natin yung mga senyales kung nahihirapan na sila sa pakiramdam dahil sa sobrang init. Alright, Diyos mabalos po, Dr. Marily ng Naga City Veterinary Office. Mas dakul na local imports o inaangkat na mga produkto hali sa ibang lugar sa nasyon. Rason subuot kan halangkaw na inflation sa Catanduanes kan Marso 2024, sigun ini sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Koneksyon kan inflation rate sa ekonomiya kan sarong lugar, pigpaliwanag man kan PSA asin BSP. Uyan report ni Jessica Calino. Probinsya nin Catanduanes ang igwanin highest inflation sa ronang Bicol Region. Basado iyan sa March 2024 Inflation Rate Report kan Philippine Statistics Authority. Paliwanag kan Bangko Sentral ng Pilipinas, kadaklan kan mga produkto sa islang probinsya, locally imported o hali sa ibang mga lugar sa nasyon, buot sabihon, igwanin transportation cost. Mahal ang gasolina, ang diesel, mahal yung pamasahe, yung transportation cost ng goods, then we can expect na mahal po ang bilihin sa isla. For example, diesel, gasoline, ang presyo po niya doon sa isla, halos ang difference po sa mainland is almost 10 pesos. Ang kadaklan sa mga gulay asin maritatas na pigpapabakal sa Virac Public Market, hali sa mainland Bicol.
Nagbabayad sa transportasyon, pati na sa pagkarga kan mga baggage an mga paratsenda. Kaya talagang mahal an sa indang benta kaini. Alagad ang resulta. Mahina ang mamimili. Kaunti. Yung produkto dito sa ating probinsya, kulang po. Hindi po sapat sa pangailangan ng mga tao dito. Kaya umaangkat sa ibang lugar. Apwera sa gasto sa tracking o pagdarakan mga produkto, nakakadagdag pa sa pagmahal kan barakalon sa isla ang mga middleman. Kumukuha ng mga produktong yan, tapos ipapasa kung kanino, kaya pataas ng pataas ang presyo. Sarong resolusyon naman subuot ang pigpasar sa sangguniang panlalawigan, nganing kontrolon ang importasyon kan karnes sa probinsya, asin matawan prioridad ang mga hog raisers sa isla. Bumubuo tayo ng mga asosasyon ngayon sa mga fisher folks. Nang sa gayon, syempre, mabigyan sila ng proteksyon, mabigyan ng hanap buhay kung ano man ang pwede natin mahingi sa nasyonal. Syempre, mas madali tayo makapagbigay ng asistensya, ng tulong, na panghanap buhay, kung talagang intact ang asosasyon. Ang ekonomiya kan sarong lugar, apektado man kan inflation o rikas kan paghiro kan mga presyo. Alagad sigon sa BSP, ang dapat hilingon digdi kung nasasabayan pa kan mga tao ang paghiro sa presyo kan mga barakalon. Gradually tumataas siya pero hindi mo ramdam, hindi tayo affected. Pero pag biglang spike, yung mga ganon, yun yung mga tinitingnan natin kasi pag ganon, ramdam yun ng tao. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Good news ang piglalaomang masabat sa mga motorista sa masunod na semana. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, piglalaoman kaya ang pagurus kan presyo kan mga produktong petrolyo kung sain posibleng magbawas nin 20 centavos hasta 45 centavos sa kada litro kan gasolina, 40 centavos hasta 60 centavos naman sa diesel, asin 70 centavos hasta 90 centavos per liter ang piglalaomang kaltas sa kerosene. Ang nasambitan ng paghiro sa presyo, may koneksyon sa nababawasang tensyon sa pagultanan kan Iran asin Israel. Apera kaini padagos man ang paglangkaw kan inventory kan krudo sa Estados Unidos. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong ido sa Santo Domingo Albay nadukayan kan sa iyang pet owner na nanluluya asin nagsasabuna ang nguso. Siring na pagmamaltrato sa mga atamang hayop. Pigkukondenar kan sarong grupo kan animal welfare advocates sa Albay. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Garunang sa diring aki kung ituring kan 42 anyos na si Chona an sa indang mga atamang ido na sinda Blacky asin Mandy. Indoor dogs an mga ini, alaga sa karigos, pagkakan asin pagpadangat. Kaya haros day maako ni Chona kan mahiling si Blacky na nagtuturutumba na, nagsasabu pa ang nguso sa saindang pagtubod ni lason ini. Bubuhay ko dali na lawana. Bubuhay ko dali na. Dali na lawana, bubuhay ko. Pirit pakuta nindang pigre-revive si Blacky. Pinainom nin hilaw na sugok. Nilubto sa dagat. Siring kan pigtukdo kan sa indang mga kapitbahay. Alagad day na kaini kinaya. Kasi may trabaho ko. Palaisip ko ina. Gusto mi po talaga siya nga boy. Nailing ko po talaga sa iya. Namuya niya pang mabuhay. Naglalawan po talaga siya. Kaya makuluan po talaga sa buhok ko. Tigiling niya ako na magtigil-revive po siya. Tigiling niya po ako. Istorya ni Chona, sanayan sa indang pet dogs na pagkaaga, nagluluwas sinda para magbawas. May gakod man ang mga ini. Alagad kan Abril 24, para mientras napigbayaan ni Chona ang mga ini. Dahil nga na isubuot 5 minuto na nakabutas ini. Okay lang ko ta kung dinakop na sila ninda itong hayam ko. Pinamulta ninda ako. Okay lang, huwag din ninda pagkadanon ta. Maski bagahayop iyan, may karapatan man iyan na mabuhay. An insidente, maduo na pigkukondenar kan Tabako Animal Rescue and Adoption. Haros 8 kaso na subuot kan pigsususpetsahan na ni Lasong Ido sa magkataid na barangay sa Santo Domingo, Albay, ang nakaabot sa saindang kaaraman. Dai po ki actual na witness or kung igwaman baka dai habo lang din magtaram.
Kasi ma'am, sunod-sunod na kaya iyan na poisoning dyan na nangyayari. Sukataning nindang barangay, so barangay Alintog. Last week, may report man din po sa Muya na 4 na sarabayan po baga. Nakakaalarma daan siring na insidente. Kaya sa weekend, madumansinda sa lugar para personal na maaraman ang sitwasyon asin makaulay ang mga opisyal. Pigtawan doon man kan taara na importanteng may kaaraman ang publiko na igwa nin Animal Welfare Act. Padagos man ang sa indang kampanya sa responsible pet ownership. Kabali na dyan na dapat ang kukuano na numero kan mga ataman so kayang masustentuhan kan budget mo. Ipakapon ang ataman, pabakunahanin anti-rabies. Antes na magkuanin pet, handa ka dapat sa lifetime commitment asin pagtaunin pagpadangat. Kayang panindugan asin ipaglaban, nagaruman parte kan pamilya. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Huli sa mainit na panahon na namamatean sa Camarines Norte, pigsuspindir na kan provincial government ang face-to-face classes sa mga eskwelahan sa probinsya. Sa abiso na pigpaluwas kan PDRRMC, pigsugo ang mga school head kan gabus na level sa pampubliko asin pribadong eskwelahan na mag-shift sa alternative delivery mode o asynchronous classes. Obheto kaini na malikayan ang anumang helang na pwedeng mamatean kan mga estudyante. Pinatanidan man ang mga LGU na syertohong na monitor ang sitwasyon sa mga lugar na apektado nin marhay kan mainit na panahon. Sa syudad nin Sorsogon naman, huli sa sobrang init kan panahon na namatean kasuudma, sarong estudyante man ang nadismayo sa gilid kan tinampo. Tulos man na nagresponde ang mga otoridad asin idinalagan ini sa ospital. Nagpatanid man ang mga otoridad sa publiko na pirming mag-ingat urog na ngunya na mainit ang panahon. Pirang mga motorista ang naprakasar ang biyahe huli sa mahibog na aso gikan sa nagbungkaras na grass fire sa gilid kan Maharlika Highway sa barangay Binanwaan ng Talisay, Camarines Norte. Huli sa mainit na panahon, marikas na naglakop ang kalayo. Alagad, tulos man na nagresponde ang kabuhan kan BFP. Duwang atama na baka na nakagakod sa lugar ang tulos man na naisalbar antes paman maabot kan kalayo. Mayo maninadan niya ran ng mga pananom o pagrurugaring sa lugar. Sa ngunyan, pigaaram pa kan BFP ang pigikanan kan nasambitan ng kasulo. Maarasas na panahon pagkatapos kan warak-warak na pag-uuran, posible subuot susug sa Weather Bureau. Kuntano, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Nagpapaani na nin paroy sa saindang umahan si Joshua Clarianes kan Milaor, Camarines Sur. Makalihis mag-ani, tulos subuot sindang matrabaho para sa sunod na cropping season, kaya dakulang tabang ang ibinulos na uran kan nakaaging aldaw, nganing maglumoy ang daga sa saindang umahan. Dawa papaano si Uran Sudma nakatabang man sa Muya na daradagdagan si tubig sa irrigation, at least mga another day makaka-umagiraray po kami. Susug sa Pag-asa, localized thunderstorms ang namatean na pag-uuran kan nakaaging aldaw na darakan easterlies. Uminabot man sa 12.8 milliliters nin uran ang ibinagsak o katampad nin sarong aldaw na pag-uuran. Normal man subuot na mamatean ang pag-uuran sa ibong kan mainit na panahon. Normal po yun, sir, kapag malakas yung hangin natin galing sa silangan. Kasi karaniwan po kapag mas mataas po talaga yung relative humidity natin, ay mataas din po yung chance ng pag-uulan po. Katakod kaini, posible subuot ang mas maarasahas na panahon matapos ang pag-uuran, inininhuli sa halangkaw na relative humidity na sinabayan pa kan evaporation. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Matrayumpong naibalik sa kadagatan ang sarong pawikan na aksidenteng natrap sa fish pen sa Banwaan kan Gubat, Sorsogon kan Abril 11. Sa report kan mga otoridad, tulos man ining pigkua kan nakahiling na residente asin kinaagahan itinurn over sa Menro. Sa tabang kan PCG, tulos man na pigbutasan sa kadagatan ang pawikan, makalihis na masyertong marhayman ang kamugtakan kaini. Ang pawikan may labang 38 cm asin lapad na nasa 36 cm. Ito po ay maituturing na endangered species na po. At kailangan po natin itong pangalagaan, i-report po sa amin at para po ito ay maibalik sa kanyang sa dagat po.
Day naging ulang sa mga taong may kakundian an sa indang sitwasyon, tanganing day maipahiling sa publiko an sa indang kanya-kanyang mga talento asin abilidad. Sa sarukayang aktibidad, nagpatiribayan ang mga PWD sa Camarines Norte kan sa indang mga talento kasabay kan selebrasyon kan Bantayog Festival. Nagkampyon digdi ang singer na si Ramil Vicente kan banwaan ni Mercedes. Igwamanin mga premyong itinao sa mga nanggana sa aktibidad. Target man kan mga otoridad na ipadagos ang siring na programa, tanganing mas mabisto asin mapauswag pa ang talentong igwa ang mga PWD sa probinsya. Tanong ko naman sa mga may kapansanan, ano ba yung pwede ninyong maipakita na kakayanan upang tayo ay igalang, hangaan at kilalanin ika nga. Kaya gusto natin itong mga ganitong mga programa. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalavieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.